Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong amang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, eto pong ginawa na naman kabalastugan ni Harry Roque, the former human rights advocate. Grabe. Bakit po former? Sapagkat siya po ngayon ay enabler ng isang human rights violator. Si Digong at et al. Okay? So, ngayon, meron ako sa inyong audio na paririnig. Okay? Teka, saglit lang Nasaan na yun? Hey Harry, where are you? Okay, here we go. Hindi ho ba't noong mga nakaraang panahon kasi lagi nila sinasabi, magpa-hair follicle test, gano'n-gano'n palagi. Kaya lang, hindi sila pinapansin ng ating presidente. Alam niyo naman ho ang risk kung bakit hindi po talaga dapat ang mga presidente kapag nakapwesto na, ay basta-basta na lamang mag-give in sa mga hinihirit ng mga kalaban nila. Tandaan po natin, kapag kalaban ang may hiling, wala pong inaasam yan na magandang epekto. Manapay ang dapat nating abangan dito, ano kaya ang maitim na binabalak nila? Ano kaya ang maitim na skema na kanilang naiisip gawin? Di ba? Correct, na-lecture ko na yan. Talagang pag sa channel natin, lecture ano ka. Yung hair follicle test, di ba? Yan po ay unconstitutional kapag ginagamit na additional requirement para po sa eligibility para makatakbo sa public office. Lalo na constitution na inilagay na po sila na requirement para doon. Ngayon, ang mga opisina, pwede naman po sila na magkaroon ng drug testing. Okay? Ang kapansin-pansin naman dito kasi yung kay Pulong, ay talagang ginawa niya na kailangan naka-hair follicle. At ang gagamitin, hair follicle, hair test ang gagamitin. So mga 200 hair strands yan ang gagawin diyan. Hindi naman kinakailangan po na yung tao po ay sabunutan. Okay, sabi ko nga, etong tatlong itong magkakapatid, kasama si Harry Roque, hair follicle drug test daw po sila. Alam ko si Harry Roque, kaya malakas ang loob na magsabi, hindi naman po kasi cocaine o anumang illegal substance ang binabanatan nito. Okay? Ngayon, eto pong tatlo. Alam niyo, itong tatlong ito na naisipan ni Harry Roque na utuin, possible din naman ito na magpa-hair follicle test. Diba? So yung nakakaalala nung kinontent natin ito, adyan si Eugene RN, gaano po katagal ang, kung naalala nyo gaano katagal ang cocaine sa ating katawan? Ito po ba ay isang dekada ang itatagal? Kapag bumata ka ng 2010, nandito pa ba yan sa katawan mo? Pag nagpa-hair follicle test ka, madidetect pa ba yan? O hindi na? Okay? Ilang taon po ba? Quiz number 2. Ilang taon po ang kailangan para masabi na tayo po ay completely nakapagpalit na ng ating buong kalansay, ng buong katawan natin? Ilang taon po yun? Diba? Sabi ni Batangginyong Caviteño, pakisama na rin daw po si Diggs. Hindi ho sa kanya pwede yun. Alam ni Harry Roque na hindi yun ubra kasi magpa-positive agad yun. 90 days, tama ho kayo. 90 days po ang itatagal. Tapos kapag masyado naman pong tipong minumukbang yung cocaine, ito po, we're talking about cocaine, yun ang trip nila eh. Ito po ay tatagal ng mga ilang taon sa buhok. Again, nakakapagpalit tayo ng ating buong piyesa ng katawan natin sa loob po ng 7 taon. Sabi ng teacher namin yan when I was in elementary. Iba talaga ang edukasyon noon eh. Di ba? Pwede nyo namang i-research yan eh. Di ba? Pwede nyo namang i-research yun. Ngayon, eto na. Bakit daw po natatakot ang presidente? Actually, hindi naman yan natatakot. Ako man ang presidente, hindi ko rin gagawin yan. Si Digong, hindi rin niya ginawa yan. Kasi po alam nila yung risk. Pwedeng mapalitan, pwedeng adulterated. Di ba? Yung resulta. Para lang talagang maipahiya sila. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon. Sabi nga ho sa Biblia, makipagkaibigan ka sa maraming tao. Pero sa isang tao mo, sa isa mo lamang, ipagkakatiwala ang iyong buhay. Di ba? Ngayon, kung sino ang mga nagpapayo sa iyo, kilalanin mo. Alamin mo, pag-aralan mo, suriin mo ang kanilang payo. Kasi kapag sila po ang mas mabibenepisyohan, ibig sabihin po nito, ay hindi ho para sa iyo yung payo na yun. Yun po ay payo para sa kanilang kasiyahan. Okay? Now, eto ho, pakinggan nyo si Harry Roque. Naghain na paruka ng batas si Congressman Pulong Duterte para sa lahat ng gobyerno na mag-undergo ng hair follicle test. At ang sabi nga niya, ito ay para masiguro na mga taong naglilingkod sa gobyerno ay walang impluwensya ng pinagbabawal ng gamot. Siguro naman alam niyo naman kung bakit hinain yan. Unang-una, masama talaga epekto ng pinagbabawal ng gamot, lalo ng cocaine. No? Ang epekto niyan ay pagkapraning, anxiety, at saka yung kawalan sa tamang pag-iisip. Okay, lahat ba ng mga government employees na nag-a-addict cocaine tinitira? Sagot is hindi. Right? Pero bakit yun ang binabanggit-banggit dito ni Harry Roque? Alam mo naman kasi sino tinatarget niya talaga. Diba? He is always insisting. Ang presidente natin ay nagda-drugs ngayon. Tignan yung katarantaduhan ng mga itong sinimula ni Digong. 2012 daw. Diba? At siya daw ay mayor pa. Pinakitaan daw po siya ng ebidensya, bla bla bla. Sino nagpakita? Si Binag?
Di ba? So, yan ay nag-ugat ng si VP Sara ay tumakbo, nag-file ng COC sa pagka-pangalawang Pangulo. Noong November 2001, nagsimula na siyang maulol at simula na itong kwentong ito laban kay PBBM. Nang hindi sila makakuha na naman ng confidential fund last year during the budget season, pinaputok nila itong pulburon. Di ba? At hindi na naman sila nagtagumpay. Meron naman sila ngayong tawag dito, video yung nilabas. Walang iya. 2012 daw yun, kuha yung video na yun. Pero yung edad nung nasa video, advance po. 12 anyos. Tangina naman talaga. Gagawa lang ng kwento tong mga lintik na to. Gagawa lang ng video yung peke. Talagang hindi pa pinerfect. Talaga namang totoo nga ang kasabihan. No, there is no perfect crime. Diba? Oh, Harry. Siyempre, importante na mga taong gobyerno ay nasa tamang pag-iisip dahil mga desisyon na kanilang ginagawa. Tungkol sa Tama. pagkamatay ng mga kasudalang Pilipinas sa isang gera na hindi naman natin mapapanalo. Yung Alam niyo kung bakit nila ginagamit lagi yung gera? Laging gera. Kasi nga po, that is the only way to justify na binenta tayo ni Duterte sa China. Yun lang yun. Kaya naman po nakipagkaibigan ng ating dating Pangulong Duterte, ano nga huling ibig sabihin ng FPRRD? Pakitype nga po, anong ibig sabihin ng FPRRD? Na ito pong si FPRRD ay nakipagkaibigan sa China kasi nga po, baka tayo po ay gerahin ng China. Hindi po tayo dapat masangkot sa gera, wala naman po tayong kinalaman. That's not wrong, di ba? Ganyan ang sinasabi nila. Para yung mga Pilipino, maduwag, oo nga, di ba? Lagi tayong ganun eh. Ayaw natin gawin yan kasi baka magalit ang China. Mahina tayo, hindi natin kaya. Ang gusto ko, pagka tayo ay mag-gira, kailangan ay mananalo tayo. Hindi papayag na mamatay ang mga Pilipino. Talaga lang di ba? laban sa kagutuman, no? Paano mo maluluto sa kagutuman kung ikaw ay nasa impluwensya ng droga, no? Yung paggagawa o pagkakaroon ng mas maraming pagtrabaho at yung pagtataas ng sweldo ng taumbayan. Yan yung mga importanteng issue na hinaharap ng taumbayan, hindi yung mga issue na pinagkakabalahan ng gobyerno, lalo na yung mga bato-bato sa West Philippine Sea. Lahat naman ng nag-survey nagpapakita na yan ay nasa kaduluduluhan ng prioridad ng taumbayan. Siyempre, sikmura pa rin ang importante. At kapag ikaw ay nasa droga, talagang hindi ka po pwedeng gumawa ng desisyon para maibsan ang kahirapan, ang kagutuman ng mga Pilipino. So, ibig sabihin po pala, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po ito nag-isip din, na maibsan ang kahirapan ng mga Pilipino sapagkat iniwan niya ang Pilipinas na mas mababa po ang level dito po sa Dilawan na si Pinoy. Tama? So, ibig sabihin po, adik pala si dating Pangulong Duterte. Tama ho ba, Harry Roque? If we follow Harry Roque's logic, Kaya kinakailangan mag-drug test ang lahat ng ating mga kababayan. Pero may mga ilang mga kongresista nagsabi, unconstitutional daw yan. Mali. Naku, talaga po nagtulong ng constitutional law, ng international law. Ang sinabi ng Korte Suprema, unconstitutional ang drug test para sa mga kandidato sa eleksyon. Bakit? Nakasaad kasi sa saligang batas na hindi po pwedeng dagdagan ang kwalifikasyon para kumandidato. Kinakailangan yung pagka-Pilipino, yung residency, at yung edad. Yun lamang. tama yun. Yung gaya una kong diniscuss di ba? Saka isa pa, alam niyo kung bakit hindi magiging valid yung panukalang batas nito ni Pulong? Dahil nga po kasi self-serving ito. Yun ho yung problema sa kanila. Hindi sila masyadong nilaliman yung kanilang pag-iisip. Di ba? So, ito yung ginawa nilang issue sa presidente. So, what do you think? Magpapasailalim na lang sa trip nila ng ganun-ganun ang presidente ng Pilipinas na alam naman niya na maraming pwedeng gawin itong mga hinayupak na to. Di ba? Sabi ko nga, kapag isinulong yan sa Kongreso, di ba, sabi nga ni Attorney Migs Baby, si Nograles, kailangan niyang present, kailangan pumasok siya. Kailangan niyang idepensa yan kasi talagang gigibain yan. Si Migs Baby, gigil sa kanya. Di ba? Halatang-halata naman ng press ko na kinover nga po natin. Kaya nga ang tanong, nakita niyo na ba siya rito? Kami, naalala ko, I think 2 or 3 months ago, nakita po sa Kongreso si Pulong, pero 5 minutes lamang. Parang nga, dito kami, tapos nandun siya, malapit sa may pintuan. Kaya meron wala na. Parang yung tatay niya lang no? Sisilip lang doon, bayang magiliw. Pagkatapos doon, ang pasukan niya, hindi opisina niya. Ang pasukan niya, canteen, yung pantry. Pagkagaling doon, sisibat na. Ayos. Diba? Dinagdagan mo, yan ay labag sa saligang batas. Now, pero marami pong mga kaso rin sa Pilipinas at sa Amerika na nagsasabi na yung drug test para sa empleo ng gobyerno, yung mga drug test para sa empleyado ng mga pribadong mga opisina, at drug test para sa eskwelahan ay hindi labag sa saligang batas. Kasi ginagawa ng Korte Suprema, binabalansi niya yung interes ng publiko na maprotektahan ang integridad ng workplace at masiguro na walang impluwensya na pinagbabawang droga ang mga nagtatrabaho sa gobyerno at sa mga pribadong mga opisina at saka yung karapatan ng mamamayan sa privacy. At syempre, mas mananaig yung interes ng lipunan mismo at ng mga opisina na masigurado na walang bangag sa kanilang hanay. Dahil kapag bangag, hindi magagawa ng tama ang trabaho, makakasira pa, makakalala pa. Dahil kapag ikaw ay bangag, hindi ka makakagawa ng solusyon, ikaw ay magiging kabahagi ng problema. Now, naglabas din ng utos na yun, ang Korte Suprema, na lahat ng judges ay dapat mag-undergo annually ng drug test. Kasi nga matakin mo, kung ikaw ay judge, ikaw ay magdidesisyon kung may sala o wala, ikaw ay titingin ng ebidensya. Suprema, na lahat ng judges ay dapat mag-undergo annually ng drug test. Ayan, mamaya pag-usapan natin. Alam niyo, fake news po yan. Okay, fake news po yan. Health test. Sinabi ko rin ngayong araw
na dahil si Congressman Pulong Duterte ang namuno sa ganyang panukalang batas, kinakailangan magsilbing ehemplo ang magkakapatid na Duterte na lahat po ay nanunungkulan sa gobyerno. Si VP Sara, si Congressman Pulong at si Mayor Baste, kayo po ang manguna. Dahil kayo po ang humingi na dapat lahat ng taong gobyerno ay magpa-hair follicle test, manguna po kayo, lead by example. Dahil ang importante naman po, wala kayong tinatago, wala dapat kayong dahilan para hindi magpa-hair follicle test. Tarantado rin ho talaga itong si Harry Roque, ano ho. Masyado mo namang pinakaba itong si Baste. Sabi siguro ni Baste, "Oh, tangina kang bakla, kapatyon kita." Pinapahamak mo naman ako, eh. Hindi, kung, siguro nag-usap-usap na yung mga yan na, "Oh, kailan ka huling bumatak?" Ano na, may 6 months na. Gano'n. Siguro hindi ka naman di-detect, testing natin. Kasi may mga home testing naman po, eh, may mga home tester talaga diyan ho sa hair follicle. I-Google ninyo, makikita nyo, meron. So nung, kinontent nga natin, gano'n ang ginawa ko, nag-research ako. Meron din naman palang kit for hair follicle test. Eh, di siyempre gano'n din naman yung gagawin ng mga, tawag dito, testing centers, di ba? Gagamitin din 'yun. Oh. Eh, yan hong mga kits, yan po yung mga highly sensitive yan. Kaya kapag kami na-detect, gumuhit nga kaagad, ang mangyayari dito sa initial pa lamang nila nag-positive, hindi mo na nila sasabihin na it is positive. I-re-reconfirm pa talaga nila yung, examination, talagang manual. Siguro gagawin nila ron siguro sisindihan, okay, sisipsipin nila yung buhok. Pag nabangag sila, positive. Hindi ko alam, eh, baka, joke lang 'yun, okay? Panahon na po ng gobyerno, magpakita na tayo ng tamang ehemplo. Kung talagang pakinabang ang hair follicle test at dahil delikado talaga ang mga bangag sa posisyon na sensitibo sa gobyerno, simulan natin sa mga sarili. Kumbaga, So kapag nakikipaglaban ka para sa interes ng Pilipinas, bangag ka pala para dito kay Bibi Gandang Hari. bago ka mambato, isiguraduhin mong malinis ang iyong pisngi. At kaya nga po hinihimo ko si Vice President Malinis daw po ang iyong pisngi. Tignan nga natin ang pisngi ni Harry Roque. Parang hindi naman. Parang kutab-kutab lang din naman. Hayop na aklang ito. Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, and Mayor Baste Duterte, sige na po, magpa-drug test na kayo. Ako rin po, bagamat wala akong posisyon sa ating gobyerno, ako naman po yung abogado, isang officer of the court. So magpapa-drug test din po ako. Hair follicle test na mapakita na wala po akong bisyo na pinagbabawal na droga. Ambisyon mo naman, pinagbabawal na. Wala akong sinabi, ha. Baka umiyak kayo dyan. Wala akong sinabi. Di ba? Pero wala kang bisyong droga. Bakit Iba kasi bisyo mo. tatanggi ang taong walang tinatago? Oo nga naman. Bakit nga naman tatanggi ang taong walang tinatago? Alam nyo, kahit naman siguro sino na ganyan ang pinararatang ninyo kaagad. Tapos sasabihin nyo, para mapatunayan na hindi ka adik, magpa-drug test ka. Ang ina, ako ang gagawin ko, didemandahin na lang kita. Masiraan ka ng ulo na mapapatunayan sa korte na ako nga ay adik. Bakit ko? Di ba? Why should I worry? Na ako'y binibintahan ng adik. Ganun lang yun, eh. Di ba? Baka mamaya meron kayong kasabwat doon. Ay nako. Ang ating presidente, ang dami nang nanawagan na magpa-hair follicle test. Mula pa noong nagsalita ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte na pinakitaan siya nung siya mayor pa ng ebidensya na gumagamit ng pinagbabawal ng gamot ang ating presidente. Dinagdagan pa ng confidential informant na Agent Morales at ngayon, Si Morales, na walang credibility, guilty sa pagsisinungaling. meron pang video. Grabe no si Harry Roque. Kung ano sa kanya, kapani-paniwala ang isang tao na mismo ang korte na, 'di ba? Mapatunayan na ng korte talaga na itong taong ito ay congenital liar. Na authenticated ni Maharlika, ha? Si Maharlika nag-authenticate? Ay nako. Hindi, pero alam niyo naman ang stand ko ron. Alam niyo naman ang hatol ko doon sa video na nilabas po ni Maharlika, 'di ba? Kung di ako nagkakamali, ako yata yung unang-unang vlogger na nag-test noon, dinaan ko sa deepware test 'yon. At yun po ay nagnegatibo sa deepware testing. So nung nagnegatibo ito, ang ginamit ko na po rito na pang-exam ay yung common sense na. 2012 daw yung video. Yung mukha, naka-advance yung mukha doon sa video ng 12 years. Correct, na test ko na yan. Kaya ang sinasabi ko, di ba, it is not a product of AI, it is not a product of deepware, it is a product of makeup. Yung actor, pinagawang kahawig ni PBBM, pinaberde ng konti yung ilaw, pinaluma. Diyos ko, sabi ko nga, nung panahon na yan, buhay na po ako. Diyos ko, parang kailan lang naman yung 2012, 2010, panahon lang ni Tino yon. Uso na rin po ang high definition camera. Di ba? Uso na nun. May ano na rin nun, may cellphone na rin noon. Hindi nga lang katulad ng klase nung ganito. Loko-loko na, na Harry Roque. Di ba? Alam niyo, kailangan nilang gawin kasi dyan na talagang yung actor, binidyohan, tapos ito may make-upan,
Kaya kapag dinaan ito sa exam, makikita doon sa test na, hindi ito deepware. Ito ay talagang genuine na video. Pero yung video, pang-test na yun, hindi naman po nito masabi na kung yung itsura ba ng taong ito ay accurate sa itsura noong panahon na sinasabi dito 2012. Wala pong ganung kakayahan. 'Di ba? So nakikita lang doon if ito sa layered video, makikita nila ngayon na, eto, deepware ito. Tinesting ko na yun ilang ulit. Kaya nga yung sinasabi rin ito ni yung Duling na walang pustiso, 1 million na sweldo. Jay Sonsa. Sabi ni Doc, Jay Sonsa, authenticated raw. Authentic daw sabi nung US, ng taga-US na nag-test dito, yung may-ari ng deepware application at willing mag-testify. Siguro sinabi nila ron, patunayan niyo po na ito po ay hindi product ng deepware. And po siya sinabi ng NBI at ng PNP, hindi natin masasabi na ito ay deepware. Di ba? Sinabi yun nung press con eh. Abay, dalubhasa pa na taga Los Angeles, yung capital ng Hollywood, na talagang bihasa sa mga videos at audio, ang gumawa ng pag-analysis. At ang ginamit niya ay 5 test. At ang kanyang conclusion doon sa 5 test, authentic, unedited, at hindi AI ang polboronic video. Ano yun? Authentic? At ang ginamit niya ay 5 test. At ang kanyang 5 conclusion test? sa 5 test, authentic, unedited, at Authentic, unedited. Kasi nga, bago pa isalang sa camera, edited na yung mukha gamit ang makeup. Diyos ko po, ako pa uululin ng mga to. hindi AI ang polboronic video. At syempre, nandyan pa yung mga nabanggit ni Tati Binag na siya mismo nakakita kay Presidente na kumuha ng pinagbabawal na gamot. Yung kabit. Tawa ko na una kong marinig yan eh. Pagi sa kabit na to. Ginawang pagkain yung, di ba kwento niya nga ron kasama siya nung kumabit sa kanya, si Tony Boy, doon sa bahay pa ng mga Marcos, na PBBM, tapos nakita siya ni Felisa, tinanong siya, who are you? Sabi niya, I'm Tati Binag. I'm proud. Ang dakilang kabit. Chismosan yan. Tapos inanok daw siya, you want? Ang ginang buhay ito. Tatanga-tanga yung tatanga-tanga yung matandang vlogger na taga Hong Kong. Yan. Sino ba yun? Di ba? Ay nako. So ginawang pagkain yung ang alam ko lang pwedeng i-alok ng addict hanggang level lang po sila ng Yossi. Pero pag yung first time mo nakita yung tao, ang mga addict po, tamang hinala yan. 'Di ba? Kaya nga kahit sa pag bumanat yan. Si Spencer, lakanlali, kamote naman talaga yun eh. Yan yung OFW na dito nag-vlog. Hindi naman natin sinasabi yan ay conclusive evidence. Hindi naman pala conclusive evidence eh. Pero nakakabigay ng panahimik ng ating Presidente. Doon sila napapraning. 'Di ba? Gago ka pala eh. Pipilit mong gamitin yan, pero hindi naman pala ito makakatulong, 'di ba? Para sa inyong akusasyon, para malinis ang pangalan ng presidente. Hindi naman pala yan conclusive evidence. And then bakit ipipilit ninyo ang hair follicle testing? Di ba? Di sana nung kumandidato ito, in-insist nyo na yan mga tanga. Tama, dapat sinabi nyo na, ay teka po muna Mr. President, para ho yung taong bayan ay mapalagay, ay palagay ko po dapat ang gamitin nyo po ay magpa-hair follicle test kayo. Pakihiramin ko kayo ng buhok. Kung gusto nyo po Mr. President, yun pong buhok sa ilong. Ako na ho magpapahiram. Dapat ganoon. Bakit hindi ninyo ginawa? Si Attorney Vic Rodriguez din eh. Todo tanggol doon, todo depensa. Ngayon nauulo nagpa-drug test. Para saan? Wala naman nagre-require pa-drug test. Ewan ko ba bakit di ba? Yuki, kapag nadikit ka kay Duterte, kailangan mong magpakabobo. Kailangan mong magpakatanga. Ay, sus. Kaya nga po ang panawagan, hair follicle test para mapasinalinan. Diba? Nung eleksyon naman kasi, nung binabato siya na siya yung drug user, nagpa-urine test. Ang problema sa urine test, oras lamang, pwedeng mawala na sa iyong urine. Pero itong hair follicle test, ang paniwala ko, at least 3 buwan, magkakaroon niya ng trace sa iyong hair follicle kung ikaw ay gumawa. Okay. So, 3 buwan, like what I said, 90 days. 90 days. So, 90 days po. Diba? So, bakit kung 90 days, 2012 yung akusasyon, bakit gagamitin nilang hair follicle test? Kung 90 days lang, di wala na yun. Ang gusto pong palitawin ni Harry Roque rito ay kasalukuyan po gumagamit pa rin si PBBM ng droga. Yan po yung kanyang narrative. Kay Digong, nagdroga noong 2012. Mga ganong petsa. Kasi nga ikikasing sana daw ni na Morales. Kay Harry Roque, talagang fake news ng yung dating human rights advocate. Dapat nga kaaway niya si Duterte. Kaaway naman niya si Duterte noong 2015. Ayaw niya dyan. Panay nga sabi niya ng totoo na, huwag ninyong iboboto yan. Mamamatay tao yan. Panay ang ganun niya dati. Pero naging kongresista. Para hindi tumalak, hindi mangharang sa kongreso,
binigyan ng pwesto, iniwan ng party list na nagtiwala sa kanya. Oh. Tapos ito rin, inamin niya rin na nung panahon nila, 'di ba? Sabi niya noong 2017 po, bumalik po ang liquidation by certification. Pumirma pa nga ako diyan eh. O di gago talaga no. Inamin niya panahon ni Duterte bumalik. Kasi matagal lang nawala yun. Yan, that's Harry Roque. Ng cocaine. So kung talagang gusto ng pasinungalingan ng presidente yan at pikang-pika na siya sa mga binabato sa kanya na siya ay drug user, Pikang-pika ba presidente? Hindi. Mga loyalista, mga supporters at mga matitinong tao ang pikang-pika. Paano ko nasabi? Naknamputya, pakunti nga kayo ng pakunti. Ilan na lang kayo ngayon? 16. hair follicle test na, Mr. President. At hindi po kayo mag-iisa. Sasamahan kayo ni Vice President Sara, sasamahan kayo ni Congressman Pulong Duterte, at sasamahan kayo ni Mayor Baste. At syempre, sana lahat ng taong gobyerno Nagturo ang gagawin, no? Sasamahan kayo. Bakit umuuna ba yung Three Stooges? Umuuna ba sila Inday? Etong grupo ni Duterte, no? Para itong pagka dumudura, imbis na dumura pa ibaba, ang dura po ng mga to, paitaas tapos lumalagapak sa mga pagbumukha lang din nila. lahat ng senador, lahat ng kongresista, lahat ng mga empleyado sa gobyerno, magpa-hair follicle test na tayo. Dahil talaga namang kung ang hudikatura, ginagawang requirement yan sa mga West, bakit hindi naman sa mga ibang empleyado ng gobyerno na kasing sensitibo rin ang kanilang mga katungkulan? Well, siguro, hindi naman lahat kasi mga file clerks, hindi naman sensitibo ang kanilang trabaho. Pero yung mga nasa posisyon ng responsibilidad, congressman, senator, cabinet secretaries, USEC, assistant secretaries, directors, tingin ko lahat yan dapat magpa-hair follicle test. Dahil talagang wala pong matinong desisyong gagawin ang tao na nanululong sa pinagbabawal na gamot, lalong-lalo na dun sa cocaine. At So ibig sabihin ulit, addict din pala si Duterte noon. Kasi wala akong matinong tao, 'di ba? Na nagsasabing ako ay isang sosyalista, na ako ay isang makabayan, mahal ko ang Pilipinas. Ako sa mga Pilipino. Tapos ipagkakanulo tayo sa China. Tapos yung kanyang kahayupan na pagtataksil sa bayan, ituturo niya sa ibang tao kay Trillanes. 'Di ba? Pero nung siya pinanawagan na magpa-drug test lang, simple drug test lang. Harry Roque nakabibinging katahimikan kasi si Roque lang ang maingay na sumalag agad doon. Oh. Hindi ka ba natakot, Harry Roque, na baka yung presidente mo, ikaw na ang ipatokbang ng mga panahon na yon? Di ba? Baka ibang baril ang itutok sa'yo. lalong-lalo na rin dun sa shabu. Kaya nga po, hinihimo ko po ang Hindi naman si Baste, sabi niya, ayaw ko ng mga tao sa Davao City kung kumakain ng sabo. Ang ina ka ako, gago rin to. Anong sabo? Ano ka, batang maliit? Hirap na hirap magsalita. Ngayaw ng ganun. magkakapatid na Duterte, ang lahat ng opisyalis, at syempre PBBM bilang ama ng bayan, dapat ikaw pong manguna. Dahil ikaw ang pinakamataas, pag ikaw po yung nanguna, lahat ng kawani ng gobyerno ay susunod. At ang gusto lang naman natin, masiguro talaga na walang bangak. Hindi ba talagang praning no? Alam nyo, meron po talaga namang random drug testing. Katunayan, doon sa Davao City, ilan po ang mga empleyado ni Baste ang nagpositibo sa droga. Bakit nagpositibo? Ang hirap makakuha ng droga, ng shabu sa Davao City. Anong klaseng substance ang binanata nila? Dahil kung shabu, 16,000 pesos kada gramo. Ganun po kahirap makakita ng droga sa Davao City. Ayon po yan sa PIDEA, ha? Etong si Baste lang ang nagpipilit na bumalik daw ang droga. Hindi kaya galing sa kanya ang minukbang ng mga empleyado ng City Hall? Di ba? Saan kukuha yung mga yun? Kung pahirapan. Tapos meron doong yung Davao, ano mo pangalan nito? Yung mga, may tawag sila doon na very, very effective sa laban dyan sa pagpasok ng illegal drugs sa kanila. Oh, di ba? Yung PNP tsaka yung Davao, nakalimutan ko yung pangalan nun Oh, Davao Task Force, ay Task Force Davao. Oh. Di ba? Ano pinagsasasabi nito ni Harry Roque? Yan po, kahit na po alam niya na wala sa hulog ang sinasabi niya, yan po, kapag sa tingin naman niya po, kapag may mga inosente, hindi alam ang totoo, hindi ho updated, mapapaniwalaan po siya. Yan po ang layunin lang dyan ni Bibi Gandang Harry. Di ba? Yun lang naman ang maliwanag doon At wala nang iba. Okay? So, tingnan na lang natin kung ito pong tatlo magpa-hair follicle test. Okay? At kung anong resulta, edi good luck. So dapat po yung pagpapa-hair follicle test ng tatlong yan, pati ni Bibi Gandang Harry, kailangan po ito naka-livestream, nakatutok lahat ng vloggers. Diba? Dapat ganun. O dito kayo sa Manila, invite nyo lahat ng vloggers, pati yung BBM vloggers, tututukan, pati yung testing. O maganda, i-dissect na rin. And ito lang ang masuggest ko lang. Ito lang, sinasabi po rito ni Harry Roque, pag may kinalaman po roon sa tamang kakayanan, sa tamang pagdidesisyon. Tama ho kasi naman, na hindi po tayo dapat magkaroon ng leader. Imagine magdidesisyon para sa ating bayan. Di ba? Kailangan po matino ang pag-iisip. Kailangan po talaga. Hindi ho bangag. Yung tipong ang matindi hindi naman nagda-drugs, talo pa ang bangag. O kaya naman, Diyos ko po, bobo. Ang hina ng komprehensyon. Di ba?
yung isang bagay hindi kayang magsalita, talagang mas madaling gawin sa kanya ang no comments. Parang papaluin mo na para magsalita, hilig lang talaga no comments lang, 'di ba? So, ang dapat po rito kay VP Sara, IQ test po, isalang niyo diyan. Okay, wag yung hair follicle test. Hindi naman nagda-drug si VP Sara dahil siya ang susunod na presidente ng bansa. Kailangan po nating masiguro na nasa wastong level ang kanyang kaisipan. O kaya isalang niyo, pwersahin niyo na ng IQ test. Okay? Tama po ba? Yun ang kailangan natin. Ang isalang ninyo, i-dissect ninyo diyan sa drug testing na yan, yan dalawang lalaki, tsaka si Digong. Ganun